Alam mo bang ang Valentine's Day ay hindi tungkol sa love? Ito ay nagsimula bilang festival ng mga pagano. Noong panahon ng ancient Rome, may festival sila tuwing February na tinatawag na Lupercalia. Hindi ito romantic, medyo wild siya. They sacrifice goats and dogs. Tapos yung balat ng kambing ginagawang parang whip at hinahampas ang mga babae dahil naniniwala sila na simbolo ito ng fertility at good luck. Habang lumalaganap ang Christianity, gusto ng simbahan na palitan ang pagan festival na ito. Ang pinagmulan ng Valentine's Day, maging ang mga iba't ibang kaugalian, gawain, paniniwala at tradisyon ukol dito ay mula sa mga pagano. Ano po ba ang bilin ng mga apostol ukol sa mga gawaing pagano? Mabuti alamin po natin dito po sa Efeso. Sa 4:17, ganito po ang pahayag. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Doon naman po sa nagsasabi na, ang OA nyo naman, hindi ba pwedeng mag-pause muna sa life at i-celebrate ang pagmamahalan? Mga kaibigan, ang pagmamahalan ay hindi po seasonal lang. Yan pong madalas na sinasabi nila, no, ka-curious, na ang Valentine's Day ay galing sa pagan festival ng Lupercalia daw. Hindi dapat daw ito i-celebrate ng Kristiyano. Pero totoo ba talaga yon? O magkapareho ba ang Lupercalia at ang pagunita ng Saint Valentine? O isa na naman po itong kwento na inuulit ng hindi sinusuri ang kasaysayan. Ngayon po, himay-himayin natin ang ebidensya. Kasaysayan, ang petsa, ang kahulugan, at ang malaking pagkakaiba po ng dalawa. Ano bang Lupercalia? Ang Lupercalia po ay isang paganong pagdiriwang sa sinaunang Roma na ginaganap po tuwing February 14. Ito po isang fertility festival para po sa Romanong Diyos na si Faunus o kilala rin bilang Lupercus. May mga ritual po na kinabibilangan ito. Pagsakripisyo ng hayop, paghampas sa kababaihan gamit po ang balat ng kambing bilang simbolo ng fertility, mga ritual na may halong superstition. At ito po ay malinaw na paganong ritual. Wala pong koneksyon sa Kristyanismo. Walang konsepto ng Christian marriage at walang martyrdom. Now, samantala naman po ang Valentine's Day ng mga Kristiyano, lalong-lalo na po ng simbahan, ay inuugnay kay Saint Valentine. Noong ika-3rd century po sa panahon ni Emperador Claudius II, ipinagbawal po ang pagpapakasal ng mga sundalo dahil po naniniwala ang emperador na mas magaling lumaban ang mga single. Ngunit si Saint Valentine po, isang pari, ay lihim po na nagkakasal ng mga Kristiyanong magkasintahan. Bakit? Dahil para po sa kanya, ang kasal ay sagrado. Hindi ito kontrolado ng Estado. Ito ay tipan sa harap ng Diyos. Siya po ay inaresto at pinugutan ng ulo noong February 14. Iyan po ang pinagmulan ng Christian Commemoration, isang martir na ipinagtanggol ang banal na kasal. Now, kailan ba nagsimula ang dalawa? Ang Lupercalia po ay ginanap sa Roma bago pa dumating ang Kristyanismo. Ang paggunita kay Saint Valentine ay nagsimula noong 5th century nang opisyal itong isama sa Christian calendar sa panahon po ni Pope Gelasius I. Mahalagang linawin po, walang malinaw na historical record na nagsasabing pinalitan ng simbahan ang Lupercalia ng Valentine's Day bilang cover-up. Ang Lupercalia po ay unti-unting nawala habang lumalaganap na ang Kristyanismo sa Roma. Ang paggunita naman po kay Saint Valentine ay lumago bilang hiwalay po na tradisyon ng pag-alala sa isang martir. Now, magkapareho bang kahulugan? Hindi. Ang Lupercalia, isang pagan fertility ritual, animal sacrifice, superstitious beliefs, walang konsepto ng Christian love or sacrificial marriage. Samantala naman po ang Valentine's Day ay isang Christian tradisyon na kung saan pag-alala sa isang martir, pagpapahalaga sa sacred marriage, pag-ibig na may sakripisyo, covenant sa harap po ng Diyos. Magkaiba ang espiritu po ng dalawang ito. Saan ba nanggaling ang claim na yan na ang Valentine's Day ay Lupercalia? Yan po kasing madalas na strategy ng mga protestante. Lalong-lalo na po yung mga sinaunang writers nila na kung saan nagmumungkahi sila na maaaring ang Valentine's Day ay Christianized version ng Lupercalia. Ngunit karamihan naman po sa mga modern historians ay nagsasabing kulang ang ebidensya para patunayan na direktang pinalitan ito.
Di ba? Ang correlation po ay hindi automatic na causation. Dahil lang sa magkalapit ang petsa, hindi ibig sabihin pareho na ang pinagmulan. Diba? Now, kung may nais naman na mag-celebrate ng Lupercalia, kagaya ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya bilang paghanong festival, nasa kanila naman yon. Ngunit para sa aming mga Katoliko, ang sineselebrate po namin tuwing February 14 ay pag-alaala kay Saint Valentine, isang Kristiyanong martir. Hindi po fertility ritual, hindi pagan sacrifice, kundi pag-ibig na may sakripisyo. Kaya wag po nilang i-generalize ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Now, ano ba talagang problema dito? Hindi po talaga Lupercalia ang kalaban ng Valentine's Day. Ang tunay po ng problema ay komersyalismo. Yan po ang dapat na pagtuunan ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Naging commercialized na ang pagdiriwang ng Valentine's Day dahil ito ay patungkol na sa mga roses, chocolate, candlelight dinner. Yan po ay hindi kontrolado ng simbahan. Ang simbahan ay patuloy pa rin po na nagpapaalala ng tunay na kahulugan ng Valentine's Day na patungkol sa pamumuhay ng kabanalan. Si Saint Valentine po ay namatay para sa paniniwala na ang kasal ay banal. Ang tunay po ng diwa ng Valentine's Day ay hindi po lust, kundi covenant. Ang pag-ibig po sa Biblia ay hindi po romantic feeling lang. Sinasabi nga po in 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay matiisin, mapagkumbaba, hindi makasarili. Iyan po ang espiritu ng Christian love, malayo sa pagan fertility rites. Kaya sa susunod po na may magsabing pagan ang Valentine's Day, ako po, tanungin niyo muna, ano bang ebidensya nila? Ano ba ang historical record? Ano ba ang tunay na sineselebrate? Ang mga Katoliko po ay hindi nagdiriwang ng Lupercalia. Hindi kami nagsasakripisyo ng kambing. Hindi kami nagsasagawa ng fertility rites. Ang ginugunita namin ay isang martir, isang lalaking nag-alay ng buhay para sa banal na kasal. At kung may gustong bumalik po sa pagan festival, nasa kanila naman yon. Pero kami, ang sineselebrate namin ay si Saint Valentine, isang saksi ng pag-ibig na may sakripisyo. At iyon po ang malaking pagkakaiba ng Lupercalia at ng Valentine's Day. Purihin po ang Diyos na buhay. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.